Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang horror action drama mystery thriller movie, na may pamagat na, Hills Run Red. Nagsimula ang pelikula sa isang takot na tumatakbong babae sa gitna ng kakahuyan sa kagubatan na para bang may tinatakasan itong hindi tukoy na nilalang. Dahil sa mga tinamon nito ay tila tuluyan itong nawala ng lakas na magpatuloy sa pagtakbo at tuluyan na itong nawala ng malay kung saan kasunod nito ay dumating na ang isang halimaw na mutant na nakasuot pa ng nakakatakot na maskara at mabilisan nitong tinangay ang nasabing tumatakbong individual patungo sa parang bahay nito na tanging sigaw na lang ang nagawa nang siya ay magising. Samantala sa isang dormitoryo sa kolehiyo ang isang estudyante at vlogger na nagngangalang Tyler ay napanood sa internet ang nasabing kaparehong halimaw kung saan ginawan ito ng parang pelikula ng isang direktor na misteryosong nawala matapos simulan ang paggawa ng eksena sa kaparehong kagubatan. Nagkaroon ito ng interes sa nasabing misteryo kaya naisip niya na maganda itong sunod na paksa para gawan ito ng content vlog kasama ang kaibigan at katulong niya sa paggawa ng mga video na si Joey. Inaya niya rin ang nobya niyang si Janet sa pagpunta sa nasabing lugar para may sabay na rin nila ang kanilang bakasyon. Nang maayos na niya ang plano ay nagtungo si Tyler sa isang bar kung saan nahanap niya ang isa sa mga artista noon at anak din ng nawawalang direktor na si Alexa na ngayon ay iba na ang pamumuhay at nagtatrabaho na ito sa nasabing lugar para may pangtustos sa sariling pangangailangan dahil mag-isa na lamang ito sa buhay. Matapos ang ilang beses na pangungulit ni Tyler ay pumayag na rin ito na sumama sa nasabing bakasyon para malaman na rin ang totoong kinahinatnan ng nawawala niyang ama na isang dekada na ang nakakalipas. Gamit ang nirentahan na kotse ni Tyler ay sama-sama na silang nag-impake at nagbiyahe patungo sa eksaktong lugar. Makalipas ang 5 oras na biyahe pagkarating sa bulubunduking lugar kung saan ito rin ang kanilang destinasyon ay huminto muna sila sa isang gas station para magpagas at simulan na rin ang kanilang vlog at pag-interview sa mga lokal na residente patungkol sa misteryosong balita patungkol sa mga nawawalang tao sa gubat. Habang ginagawa nila ito ay kapansin-pansin na ang mga kalalakihan na nakatambay sa lugar ay ayaw tumigil sa ginagawa nilang pagtingin kay Alexa na para bang may kakaibang balak ang mga ito. Nang matapos ang interview ay tinungo na nila ang nasabing kagubatan kung saan wala silang kaalam-alam na may nanonood na sa kanila. Sa kalagitnaan ng gabi nang matutulog na sana silang lahat sa hindi inaasahang pangyayari ay may biglang umatake kay Tyler kung saan makalipas ang ilang sandali nang magkamalay siya ay nakatali na silang 4 na magkakasama at ang may gawa nito ay ang 3 lalaking nakatambay kanina sa gasolinahan na palihim na pala silang sinundan. Tuwang-tuwa na sinamsam ng mga ito ang kanilang mga kagamitan at mababatid na balak rin nilang tikman sila Alexa at Janet habang kinukuhanan ng video ang mga mangyayari. Nang puwersahan ng ipiniwesto ng mga ito si Alexa sa tabi ng isang puno habang tuwang-tuwa na itinutusok ng isa ang hawak nilang armas ay walang magawa sila Tyler kung hindi magsisigaw na lang na itigil ang kanilang ginagawa. Nang sisimulan na sana nila ang kasiyahan sa hindi inaasahan sa madilim na sulok ng kagubatan ay may bigla na lang lumipad na isang palakol na agad na tumapos sa isa sa mga ito. Mabilis din na lumitaw na ang nasabing nakamaskara na mutant kung saan sa ilang segundo lang ay agad nitong tinapos isa-isa ang mga lalaki na ultimo na kahit patamaan ito ng makailang beses ay tila wala itong talab sa nasabing halimaw. Matapos nito ay agad naman na isinunod na sunggaban ng halimaw na mutant si Alexa. Nagsisigaw si Tyler para makuha ang atensyon ng nilalang at magawang makatakbo ni Alexa. Nang sinundan ito ng mutant sa pagtakbo sa gitna ng madilim na kakahuyan ay ginamit na itong pagkakataon nila Tyler para tanggalin ang kanilang mga tali. Sinabihan niya rin ang nobya at kaibigan na mauna na silang bumalik sa kotse at humingi ng tulong sa mga pulis habang siya naman ay sinundan si Alexa para tulungan ito.
Takot silang nagtatakbo pabalik sa kanilang sasakyan kung saan habang minalas na parang naliligaw pa sila ay hindi nila akalain na sila na pala ang sinundan ng nasabing halimaw. Sinubukan itong itaboy ni Joey gamit ang apoy mula sa dala nilang flare ngunit wala siyang ideya na marunong pala itong gumamit ng napulot nitong armas kanina. Habang patuloy na hinahanap ni Tyler kung saan nagpunta si Alexa ay walang tigil na palang isinunod na habulin ng halimaw ang nobya niya sa gitna ng masukal na gubat kung saan wala itong magawa kung hindi magsisigaw na lamang habang kumakari past sa pagtakbo. Sa pagpapatuloy ng paghahanap ni Tyler ay nakakita siya ng isang tila malaking lumang farmhouse sa gitna ng gubat na kanyang palihim na agad na pinasok ang loob gamit ang bintana. Nakakita siya ng isang kwarto na may pulang ilaw sa loob kung saan nagtaka siya kung papaano napunta sa lugar ang mga litrato nila kasama si Alexa noong isang araw sa bar. Kalaunan ng unti-unti nang nakakaramdam ng pagkapagod si Janet ay saktong nakita na rin ni Tyler si Alexa sa isang kama na nakatali na at tila ginalaw ito. Matapos itong tulungan ni Tyler na makawala sa pagkakatali sa ilang sandali ay nakita na rin ni Janet ang kaparehong farmhouse kung saan halos magkandara pa itong humingi ng saklolo sa lalaking nakaupo sa terrace subalit napasigaw na lamang siya nang makita na nabubulok na pala ito. Sakto naman na lumabas na rin sila Alexa at Tyler kaya muling nagkasama-sama na sila. Habang takot na ipinapaliwanag ni Janet na kinuha ng halimaw si Joey sa hindi nila inaasahan ay biglang umatake mula sa loob ang nilalang kung saan dahil sa lakas nito ay agad na bumagsak silang dalawang magkasintahan at parang laruan lang na inihagis nito si Tyler ng makailang ulit bago sunggaban muli si Alexa na nangangatog pa sa sobrang takot. Nang napatakbo na lang muli si Janet ay mabubunyag na magkasabwat pala si Alexa at ang nasabing halimaw matapos masaksihan ni Tyler kung paano niya ito inutusan na habulin muli si Janet. Lumalabas na setup lang pala ang lahat at nalinlang siya ng babaeng ito kung saan noong una pa lang ay ganito na ang modus nila para may magka-interest na magtungo sa kanilang gubat. Noong una ay nagtago lang sa ilalim ng lumang kotse si Janet at matapos nito ay maingat din siyang nagtago sa imbakan ng mga naunang minalas na naging pagkain ng halimaw. Bagaman lubos na takot siya dahil sa mga nakasabit ay kinontrol niya ang nararamdaman niyang pagkakilabot para hindi siya marinig ng halimaw. Nang pumasok ang mutant para halughugin ang buong imbakan ng kanyang pagkain ay lumabas kaagad siya nang hindi niya nakita dito si Janet. Hindi nito alam na lumubog na pala ito sa drum na puno ng katas ng naunang mga naligaw sa gubat para lang makapagkubli. Mabilis siyang naglinis at nagpalit ng gamit na damit sa pag-aasam na tumakas agad sa lugar para humingi ng tulong ngunit alam na pala ng halimaw kanina pa na nasa loob lang siya at hinintay lang siya nitong lumabas para agad na masunggaban. Matapos patulugin ay itinali si Janet ng halimaw na mutant katabi si Joey kung saan nagsimulang mag-record si Alexa gamit ang isang camera na para bang baliw na baliw itong natutuwa pa na gumagawa siya ng sarili niyang pelikula kung saan sila Janet ang mga pangunahing karakter. Kalaunan maging ang nasabing nawawalang direktor na ama rin ni Alexa ay lumitaw na at mapaghahalata talaga na parehas silang may malaking diferensya sa pag-iisip kung saan masayang ikinwento pa nito sa binata na totoong eksena at hindi lamang arte ang mga nagaganap sa panimula ng pelikula na pumukaw sa interes ni Tyler para magtungo sa lugar na ito. Natutuwa pang sinabi nito na ang halimaw ay bunga ng ginawa nila ng anak niyang si Alexa noong sinisimulan nila ang pelikula at dahil lumaki ito na paulit-ulit na pinapanood ang pelikula ay hindi nagtagal ay isinabuhay na nito ang karakter bilang baliw na cannibal na isang perpektong bida sa kanyang mga palabas. Habang kinikilabutan si Tyler sa mga naririnig niya sa baliw na ito ay kasabay na nagkaroon na muli ng malay si Janet kung saan nakita niya na kasama niyang nakakulong sa imbakan ng ani ang nanghihina na si Joey. Muling binuksan ni Alexa ang camera kung saan sinisigurado nitong makukuhanan ng video ang lahat ng kanilang kasiyahan na gagawin. Galit na nagbanta si Janet na gagawin niya ang lahat makaalis lang sa sitwasyon na ito ngunit napapailing na tugon ng baliw na ito ay ang halimaw na ang bahala sa kanya.
Mabilis na lumapit ang nakamaskarang halimaw at binuhat kaagad si Janet papunta sa kabilang kwarto. Sinubukan pa niyang magpumiglas ng magpumiglas ngunit dahil sa lakas ng halimaw na ito ay wala siyang nagawa nang tuluyan siyang kinandado sa ibabaw ng upuan na para bang may maitim itong balak na gagawin. Hindi nagtagal ay wala ring magawa si Tyler nang para bang laruan na tinutulak siya ng baliw na direktor patungo kung nasaan ang nobya at kaibigan niya. Nang makita ng direktor na nagsisimula na si Alexa sa pag-record ng eksena nang wala pa siya ay nagalit ito at nagkaroon sila ng pagtatalo patungkol sa mga kabaliwan nilang mga ideya na dapat ay gagawin nila kay Joey na humantong rin sa isa pang kabaliwan na pagtapos nito kay Alexa. Ginamit itong pagkakataon ni Janet upang humanap ng madaraanan palabas sa mala-impyernong lugar na ito. Nang makita ng mutant ang nangyari sa kanyang ina ay kahindik-hindik na muli nitong isinuot ang kanyang maskara kasunod ng mabilisan niyang pag-atake sa direktor na lumalabas na kanyang ama. Nang tila nagdadalawang isip ang mutant na tapusin ang lalaki ay buong lakas na kumawala si Tyler sa pagkakatali at itinutok niya ang kamera sa halimaw na walang ibang alam kung hindi sumunod sa kada tuwing may nakatutok ditong kamera. Kalaunan ay tinapos na nito ang direktor at nagtagumpay si Tyler sa naisip niyang plano subalit dahil sa wala ng ibang tao na magbibigay pa dito ng utos ay nagwala ang halimaw kung saan si Tyler naman ang gusto nitong tapusin. Sa kabutihang palad ng ibibigay na ng halimaw ang pangtapos na atake ay nakasaklolo kaagad si Janet at gamit ang isang bakal ay direkta nitong pinuntirya ang puso na naging dahilan para tuluyan ng mawakasan ang ginagawang walang tigil na kasamaan ng halimaw noon pa man. Lubos na nagalak si Tyler sa ginawang pagtulong sa kanya ng kanyang nobya at hindi nito piniling iwanan siya kahit may pagkakataon na ito kanina. Nagsukli naman din ng matamis na ngiti si Janet para sa kanya dahil sa wakas ay tila may pagkakataon na silang makaalis. Ngunit sa hindi nila inaasahan sa hindi malamang dahilan ay nakabangon pa muli ang baliw na si Alexa. Makalipas ang ilang oras nagising na lamang si Tyler na nakatali muli sa isang upuan habang kasama nito ang iba pang mga naunang minalas na mapadpad sa lugar na ito. Nagagalak na nagpasalamat si Alexa dahil sa ginawa nitong pabor sa kanya kaya dahil rito ay wala itong balak na tapusin siya at ipinanood pa nito ang misteryosong pelikula na nais niyang mapanood ng buo noong una pa lang. Sa pagtatapos sa kabilang kwarto naman ay makikita na maayos na inihiga ni Alexa si Janet at ibinigay nito ang maskara ng halimaw dahil mapag-aalaman na nagkaroon na ng bunga ang ginawa ng mutant na lumilitaw lang na ang baliw na ito ay may balak gawing halimaw rin ang supling sa oras na lumabas na ito. Special shoutout kay Leo Justine Garcia, kay Mary Joyful Dinawanaw, kay Susan Gozem, kay Eddie Ser Rosas, kay Gil Games, at sa huli kay Bogard Kaingin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood.